Ikaw lamang aking kanlungan, sa piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay na sa atin ay bumubuhay araw-araw. Tayo po ay manalangin saglit para sa mensahe ng Panginoon sa araw na ito sa ating buhay. Panginoon, aming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sapagkat kami nakakatawag sa iyo sa anumang oras, sa anumang panahon, anumang kalagayan, aming mga buhay sapagkat ikaw ang aming Diyos Ama sa langit na kung saan ay nakikinig sa aming mga panalangin. Lord, basbasan mo kami sa aming pagbubulay-bulay at pag-aaral ng iyong salita upang ito po, Panginoon, ay patuloy na maging pagpapala sa amin. Kami ay lumago at mamunga sa aming panampalataya. Ito po aming dalangin sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Ang ating pong pag-aaralan na binigay ng Panginoon sa atin ngayong araw na ito ay nasa aklat ng pangalawang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 2. 2 Timothy, chapter 4, verse 1 and 3, at babasahin ko po ito sa Tagalog. Sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus na darating bilang hari at hahatol sa mga buhay at sa mga patay, inaatasan kitang ipangaral mo ang salita ng Diyos. Pagsikapan mong gawing iyan, napapanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ng mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Purihin po ang Diyos sa kanyang salita. Ito po ay kung saan ay binigyan tayo ng Panginoon na paghahanda sa huling panahon. Yan po ang laging tanong ng mga tao huling panahon na ba? At kung ito na ba ang huling panahon dahil sa mga ating nakikita, naririnig, nababalitaan, hindi lang sa bansa natin, maging sa buong mundo at mga nagiging bawat buhay sa buhay ng mga tao, at lagi nagtatanong ng mga tao, ito po ba ay huling panahon na? Alam niyo po mga kababayan at mga kapatid, kaibigan, ang importante po na malaman natin is paano po tayo maghahanda. Sapagkat ang panahon ay Diyos lang po ang nakakaalam. Kaya sinabi niya dyan, maghanda, napapanahon man o hindi. Whether panahon na ba ngayon ng mga tao ay nagkakanya-kanya ng mga buhay, o panahon na ba ngayon ng mga tao ay kanya-kanya ng makinig at lumapit na lahat sa Panginoon. Diba po? So in season and out of season, are you ready? Are you prepared for the coming of the Lord? Because sabi niya, sa harapan ng Diyos at ni Kristo Jesus na darating bilang hari na hahatol sa mga buhay at mga patay, inaatasan kita. So dito po mga kapatid, ang Panginoon nagbibigay po sa atin paano pong paghahanda ang mga dapat gawin natin sa huling panahon na ito. Siyempre po, kapag ikaw po hindi po mananampalataya, una pong gagawin mong paghanda ay magpaligtas ka sa Panginoon. Kaya sabi niya, ipangaral mong kaligtasan sa lahat ng sangkatauhan. At paano ka maliligtas? Sa pamamagitan ng pagtanggap mo sa ating Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas ng lahat ng kanyang ginawa sa kusang Kalbaryo ay para sa ating lahat ng mga makasalanan. Lahat naman tayo makasalanan. Ibig sabihin, lahat tayo ililigtas ng Diyos. At kung bukas ang isip mo at puso mo, bubuksan mo ito, hindi ito sa pamamagitan ng relihiyon na ikaw maliligtas, na sa pamamagitan ng mabuting gawa o pagiging mabuting tao, maliligtas ka. Hindi po. Kundi ito po sa pamamagitan ng Panginoong Kristo sa lahat ng kanyang ginawa sa atin. Sapagkat ang ginawa niya po sa atin sa krus ng Kalbaryo ay pagtubos sa lahat ng ating mga kasalanan, pagpapatawad sa ating mga kasalanan, paglilinis ng kanyang banal na dugo, at ang ating mga pangalan ay maililista sa aklat ng buhay. Dahil ang sabi nga sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang sino man sa kanya sumampalataya ay hindi na mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nung ito pong si Pablo nangangaral na sa panahon ng mga kabataan noon ng isa na ho rito ay si Timoteo, ito po ang bilin niya, napapanahon man o hindi. Ibig sabihin, anytime, sino makausap mo, sino makakwentuhan mo, na hindi paligtas, ibabahagi mong kaligtasan na kay Kristo lang matatagpuan. Di lalo na po yung araw-araw mong kasama na hindi paligtas. Pamilya mo, kamag-anak mo, kaklase mo, kaibigan mo,
Okay? Na kung saan ay may mga kaluluwa na dapat iligtas. At yan po ay pinapaligtas natin ng Panginoon sa pamamagitan ng pagpapahayag, pagpapaliwanag, pagtuturo sa kanila ng salita ng Diyos. At ang sabi niya nga, himukin mo sila. Encourage them. Amen. Strengthen them. Palakasin yung pananampalataya. Palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Pag sinabing matyaga, talaga hong bibigyan ho natin ng panahon, bibigyan po natin ng pagkakataon, no? Minsan magtatanong po sila, minsan yung iba naman ay hindi pa handa, ayaw pa. Hindi ho natin sila titigilan kasi ang Panginoon po ay hindi tumitigil sa pagliligtas ng mga tao. At hayaan mong gamitin ka ng Panginoon sa panahong ito. That's why pag tinanong, paano pong gagawin ko? Pagka ganun ang kalagayan ng mga tao po ay lumalayo o umiiwas pa sa Diyos. Una, watch and pray. Tingnan mo kalagayan nila at kung anong pangangailangan nila, ipag-pray mo sila. At doon nila mararamdaman na sila po ay nais ng Diyos tulungan sa kanilang pangangailangan. So pag nakita mo na magagamit mo ang mata mo sa kanilang kalagayan to watch them and to pray for them. Amen. Pangalawa po, yung pangalawa is as you watch and pray, amen, ikaw naman ay habang ginagamit ng Diyos na hindi ka maiinip. Okay, kasi iba po naiinip, no? Huwag po kayong maiinip. Sa Diyos po, ang 1,000 taon dito sa lupa ay isang araw lang sa Diyos. Ang importante po, habang tayo po ay nag-aantay, kasi sabi dyan, babalik siya, okay, ikaw po ay sumamba sa Panginoon. Kasi sa iyong pagsamba, pagpunta sa simbahan, sumasamba ka sa Panginoon, ikaw ay pinalalakas ng Diyos. Pinalalakas ang pananampalataya mo, pinalalakas ang katawan mo, okay, pinalalakas ang loob mo. Para hindi ka maiinip bagkus ikaw ay mag-i-enjoy habang ikaw ay nag-aantay sa Panginoon kasi ikaw ay nagagamit ng Diyos na ipapag-pray mong mga tao, nadadala mo sa Panginoon. And then last po, work as you serve the Lord. Pakita mo sa gawa. Sabi ng Panginoon kasi, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Paano ba tayo gagawa? Ito po yung paggawa ng pagsiserve, paglingkod natin sa Panginoon sa buhay ng mga tao. So yan po ang ating pong dapat gawin sa mga huling panahon na to upang you are ready, okay? Anytime, in a moment, and ready in season and out of season, lagi kang handa, lalo sa panahong ito. Watch and pray, worship while waiting the Lord, and work while serving the Lord. Amen. So maraming po salamat. Nawa po, ito po ay iyong na-absorb. At hingi tayo ng tulong sa Panginoon. Ito po ay apply natin sa ating mga buhay. Lalo na pag ikaw po ay leader sa church, ikaw po ay nagmiministeryo na, naku po, yan po ay mainam na gawin para ikaw ay magagamit ng Panginoon powerfully, effectively, and fruitfully sa ministeryo mo. Amen. So maraming po salamat. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, Aming Ama, maraming salamat sapagkat lahat po ng mga kailangan namin dito sa lupa ay yung pong pinapagkaloob, lalo na po yung paghahanda namin. Kung kami po ay handa, hindi po kami matatakot. Hindi po kami mag-aalala sa anumang bagay because we are always ready and prepared, Lord. Sa anumang oras pagdating mo o habang di ka pa dumarating, kami naman, Lord God, ay nagagamit mo at naglilingkod po sa iyo. As you said, Lord, be ready in season and out of season. Kaya gamitin mo kaming lahat, Panginoon. I-revive at i-restore mo po ang may mga calling to become a pastor, to become a leaders, to become a disciple in the church, Panginoon. Yung mga hindi pa ligtas, iligtas mo po sa aming mga mahal sa buhay. Panginoon, gamitin mo po, Lord God, ang miracle of healing mo, Panginoon, kung may mga sakit sa karamdaman, sa mga aming mga pamilya, sa baring na karamdaman, sa ospital, paggalingin mo po sila, Panginoon, honor their faith, Lord. As you said, kung ano man kailangan namin, hingiin namin sa iyo, kasi papagkaloob mo dahil ang gusto mo, kami lumapit sa iyong lahat, maligtas kaming lahat. Ano man pangangailangan, Panginoon, ito man ay sa mga daily needs namin, ito man ay sa mga physical healing namin, ito man ay sa mga emotional healing namin, Lord God, spiritual salvation, O God, ipapagkaloob mo po sa aming lahat. Salamat po, Lord, pagpalain mo po ang aming bayan at ang aming mga kababayan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Maraming po salamat. God bless you. Bukas po uli, araw-araw na pagpapala.